For the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. So, Lord, pagpagat ng bilang Diyos na naman. May gabi sa pagpili ng Diyos, so may gabi sa matagos sa kanatong. Salamat sa pagpili ng Diyos na kitagaan sa tagiliwan na baga sa ulog sa adlaw ipapahulay. Salamat sa pag-amping protection sa pagpili ng Diyos. Tipok simana, yata kidala din ipag-usap aron nga atong dahil himayawan pasalamatan simbahan atong pagpili ng Diyos. Kung sa pagsugod mag-apat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalagang may mga ng mga Diyos ang pala. Tagiya siya nabihi, bukas lang na siya. Diyos, Abraham, Diyos na sa Jacob, Diyos na pagkati po sa Diyos na Israel, Diyos na sa aming sa aming church. Mayang gabi, aming pinakamamahal na Ama sa Panginoon Jesus. Salamat o Diyos sa laing ngayon sa mga kinabihi na kami magaday, mag-isimba, mag-iimay, magpasalamat kami mo. Hinawag ang Diyos nga ikaw na sa matalimula, ikaw magapangunang ka na mo, magagayad ka na mo. Ikaw Diyos, hallelujah. Hallelujah, magaban ka na, magikan sa pagsunod ng Diyos sa joyful song, solemn song. Bisan pa sa Bible study ka pala Diyos mabawali. Bisan pa sa mga members mo panagkanang doon sa closing prayer, God. Ikaw Diyos, magaban ka na mo, Diyos, hallelujah. Mabuhay kami sa presensya, Diyos, kami sa Espiritu, Diyos. Huwag nasigaw kami, Diyos, hallelujah. Huwag ilang kami sa disgrasya, katalikman, kilot, at kasakitan, kami sa mga taong datan, Espiritu datan. Huwag tagay kami puso, kabas, kutunan sa lawas, na blood pressure, na blood sugar, na digestive function, kalikuan sa nagsigrasi, kaya sa katilidad sa suban sa mga problema sa pensyon, sigit pati ang Diyos. Hallelujah. Ikanan ka ng gawang pagkasaling kapasalamatan lamang madawat sa kamanang Panginoon Diyos. All the highest person and receiving power and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Ano yung hati ka ni Beloved Mami? Siya ang mag-lead sa praise and worship. Hallelujah, praise the Lord. Magabi sa tanan, atong daygon, atong buhay ulay na Diyos sa mga joyful or glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one
God my Savior, God my healer, God my believer, is here, is here. I'll give you glory, I'll give you praises. I'll just give you tonight. I'll give you glory, I'll give you glory, I'll give you praises. Every soul sing, I just pray, Lord, to for a vocation of strong. For a vocation of strong. The God song, the precious cornerstone, your vocation, your foundation. God song, the precious cornerstone, we will believe in you. You'll not be praised. For a vocation of strong, for a vocation of strong, just so precious, vocation, your foundation, just so precious, we will believe in you. You'll not be praised, my life. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, it's in you, my life. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, it's in you, it's in you. I will praise you with all of I will praise you with all my strength, with all my life, with all my strength. Oh, my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you send you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope, you, Lord, is you. It's in you. I know who's in my soul. Please God, cover my sin, I believe. I believe my shame is taken away. My pain is over this pain, I believe. I'm raised to that yes, the Lord is still good, but you need purpose. I need purpose. I need purpose. I need purpose. You lift my burdens, and I rise with you. And sing on this song every time the kingdom comes. My Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives.
love what she says, that's alright. You love what she says, that's alright. You love what she says, that's alright. That's alright. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside. Lord, you're lifting name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to show the way from heaven to the cross. No one else today, from the cross to the grave, from the rain to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, thanks, Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to revolve. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine for you and sparkling gold. To be pleasing you, pleasing you. That's all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I lift my heart in full surrender. All that I hold dear I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Pleasing you,
This is all I need. What I do. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, sing. Power and majesty, praises the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and glory on your hands. Forever I love you, forever I stand. Giving all thanks to the promised Son. Giving all thanks to the promised Son. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of heart of mine. I will be still, know you are God. My rest, my soul, in God alone. Oh, His love in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of heart of mine. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of heart of mine. I will be still, know you are God.
and I will be still, Lord, you are God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Ngayong mapagkay ka naman, iwan at iiwan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, pagpuri mo sabay ialay. Bukas ka man ngayon o kailanman, luwalhatian ka. Sa akin, ikaw lamang ang nandito sa sambahin. Tumubog himaya sa langit o sa yuta, ang ganan, O Diyos, kanin mo lamang. Ikaw puno sa luma na wala'y katapusan, O Diyos, awitin ko ang gumahal mo. Tumubog himaya sa langit o sa yuta, ang ganan, O Diyos, kanin mo lamang. Ikaw puno sa luma na wala'y katapusan, O Diyos, awitin ko ang gumahal mo. Tumubog Diyos ay umahon sa kanluran, tapos ang kanluran sa bawat alahan. Ang nagtutulong mo, pinaguyan mo kanino.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. For is the kingdom and the power and the glory forever. For thine is the oh, let us praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to you, Son Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, kapagkatawa, mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos ay sama sa atin sa gabi ito. Amen? Praise the Lord. Palapalan ko yung Diyos. Sana ng mga tao. Salamat sa atong pagdaling Diyos. Thank you, beloved instrumentalist. Thank you, beloved song leader, beloved Mami. Amen.
Salamat sa ating dakilang Diyos na binigyan tayo ng pagkataon na tayo ay sumasama muling maglilingkod, magpupuri, magpapasalamat, magdadakila sa ating dakilang Diyos. Amen. At salamat sa pag-iingat, salamat sa mga pagpapala na ibinigay ng ating dakilang Diyos, sa kalakasan ng ating katawan. Amen. At lalong-lalo na, ipapasalamat tayo na hanggang ngayon may nagkain pa tayo dahil sobra na ang kahirapan ngayon, mga minamahal, napakataas na ang bilihin. So, parang hindi na tayo papakainin, parang hindi na tayo tao, no? Na parang inalisan tayo ng karapatan na kumain dahil napakataas ang bilihin ngayon, mga minamahal. No? Biglang lobo ang bilihin. Pero ganun pa man, yan po ay expected na natin dahil yan po ay ibinigay na ng Diyos sa atin ang kaalaman, no? Mula pa noong mga 10 years ago, no? Or 8 years ago, ibinigay na ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. So, yan po mga minamahal, expected na po natin yan, no? Kasi sa katigasan ng ulo ng tao, kaya hindi tayo kapag hindi tayo nagkakaroon ng mga mabubuting leader, no? Na magbigay ng awa, no? Pag-ibig, kasi puro mayayaman, no? Hindi natin kaliber, no? Yung mga, so kaya hindi kasi sila naghihirap. So yan po mga minamahal, no? At pero pasalamatan pa rin natin ng Diyos kasi di ba, sinabi natin dito yung wisdom na meron tayong nakikita pag-asa kapag si Beloved Trump, no, ang mananalo. Kasi noon pa man, sinasabi na natin, no, kung anong mangyayari kapag kasi talagang gano'n, no, ang buhay. No? Kung sino yung nakaupo at kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos, manganganib talaga ang mundo. Kaya ngayon nanganganib ang mundo. So, pasalamatan pa rin natin ang tingnan Diyos kasi in-spare pa yung life ni Beloved Trump sa nangyari. Kasi mga tusabat ago, no? Ewan kung recorded sa ating in-upload sa YouTube at saka sa Facebook. Yung yung sinasabi natin na yung wisdom na meron tayong pag-asa na mababago yung mga pangyayari sa mundo. Kasi nakikita naman natin si Beloved Trump na friendly siya at nakikita natin siya ng line. Kaya sasabi natin may pag-asa tayo kapag siya ay mananalo. Yan po mga minamahal. At sumati natin ating dakilang Diyos kasi napaka-buti na ating dakilang Diyos. No? At binigyan ng miracle, milagro, himala
himala yung nangyayari ni Beloved Trump, no? Na iniligtas siya ng anghel. No? Kasi kapag walang nagligtas sa kanya, wala na tayong pag-asa. No? So kasi sinasabi ng wisdom, lagi natin sinasabi, no? Pag-ibig ang susi ng lahat. No? Pag-ibig ang susi ng lahat. No? Kasi kapag ka naman namumuno walang pag-ibig, biblical po kasi yan eh, nandito yan sa Biblia. Kaya talagang mga nganin, magkakaroon tayo ng problema. Yun na nga. No? For the past sabihin natin 2 presidents na, no? 2 presidente na lumipas, no? Hindi kasama ngayon, no? Diyan nagsimula yung medyo malungkot na buhay ng Pilipino. Napakaraming namamatay at napakaraming naghihirap. No? So, yan po mga minamahal at wala po tayong magagawa dyan kasi sinabi na po natin yan kung ano mangyayari. Pero ang mga Pilipino kasi masyadong magaling. Napakaraming napakagaling. No? Wala tayong magagawa dyan. Kahit na nga yung mga walang pinag-aralan, mas magaling pa sa may pinag-aralan. Ayan po yung mga Pilipino. So kaya nagpamindang-mindang yung ating, hindi lang yung mga Pilipino, kundi buong mundo. Nagpamindang-mindang yung ating buhay. At dahil sinasabi nga natin sa wisdom ng Diyos na failure yung theology, no? Na pangalagaan. No? Hindi po si Jesus ang failure, kundi yung mga namumuno, no? Nangunguna sa mga simbahan. Kasi puro angkin dito, angkin dito, parang binabaks yung Diyos. Parang sila yung binubuhat yung bangko. Sila yung magaling, sila yung tama. Kaya yan, nagkatama-tama. Na? Yan po mga minamahal. So kaya, isang dahilan bakit nandito ako upang mangaral. Yan po mga minamahal. Kasi sinasabi ko nga, hindi ko talaga gusto mangaral. Pero wala akong magawa dahil tinawag ako ng Diyos. No? So, kaya nandito ako mga minamahal. Dahil sa hindi lang dahil sa takot ako sa Diyos, no? Kundi nakikita ko rin, no? Nung tinanggap ko ito, diyan ko nalalang na pagtanto na kailangan pala ako dito. No? Kasi nga, kung ang mga ngaral ay tapat sa Diyos, hindi sana ganito ang buhay ng mga tao. Yan po mga minamahal. Yan po ang katotohanan mga minamahal. Hindi po sana naging ganito ang buhay ng bawat tao ngayon. No? Yan po mga minamahal. Dahil sa kasakiman ng mga leader ng mga churches, no? Diyan po talaga nagulat kung bakit
naging ganito ang mundo. No? Yan po mga minamahal. Kaya, kung balikan natin bakit tinanggal ng Diyos ang mga Levita, ang mga pari, ganun din eh. Naging masama ang Israel dahil sa kanila. Yan po mga minamahal. Ngayon din ganun, naging masama ang mundo dahil sa kasiliman ng mga leader ng mga churches sa buong mundo. Mayroon namang mabubuti, pero ano kasi, papalit-palit ng leader kasi namamatay, tapos yung sumunod, yung mga ibang mga founder na yumaman na, wala silang pakialam sa mga, kumbaga, nawawala yung pag-ibig, nandoon na yung pag-ibig nila sa pera, nandoon na sa karamihan, hindi na nakukontento, kaya nagkalit-silitsi ang mundo ngayon. So kaya, gusto na Diyos na ibalik ang sangkatauhan sa tamang daan. Ngunit, sa nakikita ko, napaka-imposible na mangyari. Napaka-imposible na mangyari. Kung tao lang, pero kung ang Diyos, walang imposible. Kasi nga, kaya nga inaantay natin ang kasuklam-suklam na mangyayari. Kung ito itutuloy ng Diyos, kasi ito yung paraan ng Diyos upang mabago lahat. Yan po mga gano'n. Kasi hindi mababago ang mundo ito kung hindi lilipulin ng Diyos ang masasama. Tandaan po ninyo yan. Wala na kasi pag-asa. Wala nang pag-asa kung hindi ang Diyos ang kikilos. Yan po mga minamahal. Kahit pa nga sinasabi natin na kung sakali si Donald Trump yung mananalo, hindi pa rin natin tiyak na magkakaroon ng kapayapaan. Kasi, halimbawa, tulad na lang ng pag-drive nyo. Halimbawa, ikaw, ingat na ingat ka mag-drive. Pero may mga taong mga talagang masasama. May mga reckless talaga. Kahit anong ingat mo, di ba? Ganun lang din yan. Yan. Kasi marami ng mga magagaling sa mga tao. Kaya, yan. Hindi pa rin natin tiyak kung siya ang mananalo, magkakaroon ng muling kapayapaan mo. Magkakaroon ng kapayapaan muli. Kasi nung siya ang presidente, mapayapa nun eh. Mapayapa. Walang problema. So, kaya, yan po yung iniisip natin. Pero, marami nang magagaling at saka napakasama na ng mundo. Kaya, isa lang, ang totoong pag-asa natin ng Diyos lang. Kung gagamitin niya si Beloved Trump dahil, yan nga, iniligtas niya sa bingit ng kamatayan, kung siya yung gagamitin, dahil mayroon ng nakikita tayo.
So napaka-klarong himala na yun, no? Napaka-klarong milagro. Meron yan, di ba? So buong mundo naka-witness, no? Talagang kahit ako, pailing-iling ako eh. Kasi kung tulad ng nangyari sa akin, nung ako'y nagkaroon ng na-disgrasya ako ng motor, napaka-imposible talaga yung nangyari din sa akin. Pero mo, lumipad ako ng napakataas. Tapos, yung motor nasa center, kasi two-way, no? Sa may kanluman, nasa center, papunta ng kabilang lane, no? Nakaharap doon. No? Pero ako naman, lumipad ako, papuntang dito sa kabila, sa safety na lugar, sa sidewalk. Mayroong napakalaking kamay, no? Na parang sinalo ako at saka ilalagay doon. Yan po mga minamahal. Yan yung work of God. Talagang hindi mo mawari, mga minamahal. Hindi ko mawari. Napakataas yung lipad ko. Kasi kapag ang motor huminto ang kumbaga hindi na maandar, hindi na gugulong yung mga 4-stroke na motor, yung Honda Wave. Hindi na yan gugulong. No? So, sira yung motor. No? Bagsak. Ako naman lumipad. Hindi ko talaga mawari kung bakit ako lumipad. At mayroong napakalaking kamay na inilagay ako sa tabi. Napakalayo ko mga minamahal, more than 5 meters o almost 10 meters ang lipad ko. No? Tapos inilagay ako. Kaya walang pinsala sa aking katawan. Yan po mga minamahal. Kaya kahit sino pang magsabi na walang Diyos, hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala sa kanila. Palapagan natin natin ang Diyos. Kasi ang buhay ko ay puno ng kababalaghan, mga minamahal. So yung nangyari kay Trump, talagang gawa ng Diyos yun. Gawa ng Diyos. Kasi, di ba, nananalangin tayo. Lahat ng anak ng Diyos, mabubuti, no? Ipinapanalangin natin yan. Hindi lang tayo ang yung sarili natin. Ang ating nilulog sa ating dakilang Diyos. Lahat. Para sa lahat. Kaya, hindi po sa pagmamalaki, no? Sa napakahabang panahon, ako'y patuloy na ginagamit ng Diyos na nagpupuri ng araw-araw na napakahaba mga minamahal. Yan po mga minamahal. Kaya pinipilit kong at least 4 hours a day ang aking pagpupuri sa ating dakilang Diyos kung napagan natin dakilang Diyos. Sinisikat ko po yan kasi parang
Pag hindi ko nagawa yan ay ako'y parang guilty, naging guilty. At napapansin ko po kasi lumalakas po yung aking spiritual at material kapag nakapagpuri ako ng 4 na oras sa isang araw ng pagbaga natin kami ng Diyos. So, baka sa buong mundo ngayon mga minamahal, walang makakagawa niya. 4 na oras sa isang araw. Baka walang makakagawa niya sa buong mundo. So, hindi ko magagawa po yan kapag wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po magagawa ng kahit sino yan mga minamahal. Kapag wala ang gabay ng banal na Espiritu mga minamahal. Kasi baka magawa mo yan sa loob lang ng 3 taon. Malayo na yung 3 taon. No? Pero ginagawa po natin yan, matagal na po. Mula nang tinawag tayo ng Diyos, ginagawa na po natin yan. Yan po mga minamahal. At hanggang sa mga oras na ito. So, lahat po kasi pinapanalangin natin. Kasi natatandaan na yung pag-uusap ng Panginoon at si Father Abraham bago sunugin yung Sodoma at Gomorrah. Di ba? Hanggang umabot sa 5 yata yun. Kung mayroong masusubukan na mabuti, hindi susunugin ang Sodoma at Gomorrah. Kaya, yan po ang ating pagsusumamo sa ating dakilang Diyos. No? Na makita tayo ng ating dakilang Diyos na mayroon pang natitira. Na totoo, tapat, na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Yan po mga minamahal. At least kung mayroon mang 4 o 5, madadagdag ako. O madadagdag tayo. Yan po mga minamahal. Madadagdag yung pamilya natin. At kung tatanggapin ang ating dakilang Diyos, ang ating pagsusumamo, madadagdagan na yung kumbaga may posibilidad na maawa, mahabag, at mabago yung mga plano ng Diyos. Yan po mga ganun. Halimbawa, plano ng Diyos na parusahan tayo, ang mundo. Kung makita tayo na totoo, tapat, at lumilingkod sa Kanya, baka mahabag ang ating dakilang Diyos at tayo po ay kaawaan. Yan po mga minamahal. So, pag-ibig ang susi ng lahat. Mula sa pamilya. Pamilya talaga ang napaka-importante. Yan po mga minamahal. Mag-uumpisa sa pamilya po mga minamahal. Sa iyong sarili, sa iyong sarili,
din sa pamilya. Yan po mga men. So, napakaganda, no? Ipinakita ng Diyos, no? Na kaganapan ngayon. Dahil napaka-imposible yan, yung nangyari ni Donald Trump. Talagang kung hindi na pihit yung kanyang ulo, talagang sabog yung kanyang ulo. Pero dahil napakarami siguro, hindi lang tayo ang nananalangin, no? Marami, hindi naman natin iniisip na tayo lang yung tama Tayo lang yung hindi natin sinasabi yan. No? Tayo lang ang tapat sa Diyos. Marami. No? Ilang bilyon ng tao sa buong mundo. Hindi lang tayo. Mayroong maraming tapat kasi ang Diyos ay kinikilos Di ba? Sinasabi natin lagi, God is working. Kaya kung kumikilos ang Diyos sa ating buhay, sa iba, kumikilos din siya. Kaya sama-sama yung mga nanalangin na tutuwid. Kaya nagkaroon ng milagro, mga si milagro talaga yun. Kahit sino, sasabihin, may kataon lang, hindi. Talagang may purpose ang Diyos. Yan po mga minamahal. Kasi nanalangin tayo na hindi mo na magkaroon ng war sa mundo, di ba? Hindi mo na magkaroon ng mga kapinatian na matindi, no? Bibigyan pa tayo ng mga maraming taon. Yan po yung ating hinihiling. No? At yan din naman ang gusto ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na ang sangkatauhan ay hindi mapahamak. Kaya inaantay niya ng mga tao. Lumapit ulit sa Kanya. Yan po mga minamahal. Kaya, ayaw din ng Diyos na mapahamak ng tao. No? Pero kapag wala ng, kumbaga, kulot ang salo, wala na talaga magagawa. Kasi kapag punong na ang salot daw, kakalusin na. Yan po mga minamahal. Pero sa nangyari ngayon, meron tayong pag-asa na posibleng pinakinggan ng Diyos ang mga dasal ng mga matutuwid. Para pagkanatin ng King of Diyos. So yan po mga minamahal. Manakot na sa ating Bible study. Yung Bible study mga minamahal ay Matthew chapter 19 verse 1 to 12. Ito may tungkol sa divorce kasi naipasa na kasi yung divorce no, sa atin dito sa Pilipinas, umabot na sa third reading mga minamahal. So, kaya namumuro na siya. Kung yan ay uusad hanggang sa Senate, magkakaroon na tayo ng divorce law. Kaya, ang tanong, tapos na sa third reading.
So, namumuro na. So, ang tanong, ito ba'y ang divorce law ba ay kaya-aya sa ating dakilang Diyos? Ito po, dito sa mahal na Jesus po nangaral dito sa Matthew chapter 19 verse 1 to 12. Ito po mga minamahal. Basahin po natin at malalaman po natin kung ang divorce ba ay ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. So, ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Pagkatapos, ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa lawigan ng Judea sa kabila ng ilog ng Jordan. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya sila sa kanilang mga sakit. May mga Parisiyong pumunta sa kanya para hanapan siya ng butas. Kaya nagtanong sila, pinahintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan? Ito yung tanong ng mga Pariseo kasi naghahanap ng butas para masilo ang mahal na Jesus. Na wala kasing ginagawang kasi tinanggal sila yung priestly order of Levites, tinanggal yung mga Pariseo. Hindi na sila ang binigyan ng authority ng Diyos. Kaya napakasama na nila. Kung babasahin mo ang Biblia, napakasama ng mga pari. Napakasama ng mga pari. Kaya dito, hinaharapan ng bukas ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya, isa sa paraan, tinanong nila ang mahal na Jesus kung naaayon ba sa kautusan ang paghihiwalay ng kahit anong dahilan. So, ibig sabihin, paghihiwalay kung ano lang ang dahilan. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na simula pa lang ng likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Yan po mga minamahal. Yung dalawa magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Kapag mag-asawa ang tao, ayon sa Book of Genesis yan sa salita ng Ama, no? Ipinag-isa ng Diyos, no? Kasi pag-ibig yan no? Pag-ibig, nag-iibigan, yan yung unang-unang step, no? Nabubuo yung pag-ibig. Yung isa ay yung dalawa nagiging isa. Yan po mga minamahal. Pinagsama ng Diyos. Yung nagbabayad yan mga minamahal. Yung pag-ibig. Kasi God is love, di ba? Pag-ibig ng Diyos. Yan po mga minamahal. So pinag-isa ng Diyos. So kapag pinag-isa ng Diyos sa magitan ng pag-ibig,
sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan po mga minamahal. Walang taong makakapaghiwalay dyan. Yan po yung sinasabi ng mahal na Jesus. No? Doon po niya kinuha yung sinasabi niya doon sa Book of Genesis. So yan po mga minamahal. So hindi pwede paghiwalayan, sabi niya dito. Ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pagsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. So kasi nga, pinaliwanag na natin, God is love. Bakit sila napag-isa? Dahil sa pag-ibig. So yan po mga minamahal. At silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Take note mga minamahal. Hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Kapag namatay ba yung, halimbawa, namatay yung isa, partner, no? Namatay. Pinaghiwalay ba ng Diyos siya? Hindi. Hindi naman, yung kamatayan, hindi naman yan paghihiwalay. No? Kasi nandiyan pa rin yung pag-ibig. So, pag-ibig kasi, yung nagbibigtis sa pag-aasawa, yan po mga minamahal. Yung iba naman, hindi na kasi sinusunod yung salita ng Diyos kaya nag-aasawa ulit. Pero dapat hindi na mag-aasawa eh. Kaya dito nga sa sinasabi ng mga beloved apostles, sabi nila dapat hindi na mag-asawa. Sa ulihan nito, mga minamahal sa atin. So, inaanak mga minamahal, no? Matupad sa mga tinulaan ni Jesus, mas mabuting hindi magkasawa. Pero hindi naman kaya ng tao na hindi magkasawa. Pero may mga tao na sabi ng mga Jesus na nakatak ng ganyan, no? Hindi magkasawa. Isa na dyan, no? Dito si beloved Paul, hindi siya nag-asawa. Yan po mga minamahal. Inilaan niya yung kanyang buhay sa Diyos. No? Si beloved Paul. So, yan po mga minamahal. Verse 7, nagtanong uli ang mga Pariseo, pero bakit sinabi ni Moses na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya basta bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay? In writing, na. So, magpasabot na may katibayan. Sumagot si Jesus sa kanila, ipinapahintulad ito ni Moses sa inyo dahil sa katigasan ng ulo ninyo. So, yan pala sa katigasan ng ulo. Kasi, kung isipin natin, kung papasok tayo sa pag-aasawa, hindi lang yung pagtanggap natin sa ating partner
Yun na yun. Hindi yun eh. Kundi pagtanggap sa kautusan ng Diyos yan. Kasama ang Diyos dyan eh. No? Kaya hindi biro-biro. Kaya nga nakalagay sa Konstitusyon. No? Ano ba nakalagay sa Konstitusyon? Special contract. Inviolable. No? Yan po mga minamahal na nakalagay doon. Hindi po siya basta-basta. Pero may nangaral na hindi ko na kailangan yung kasal. No? Pero wala na siya, no? Nasa kabilang buhay na. No? Kaya, expired na siya, no? Expired na. So, umiiling ako pagka nakikita ko na naririnig ko yung pangangaral niya eh. Hindi na daw kailangan yung kasal. Kasi mayroon lang kasal na naghihiwalay, wala rin kwenta. Mayroon ding yung ano daw, hindi walang kasal pero mabuti yung pagsasama. Hindi niya naiintindihan kasi yung kasal eh. Hindi niya naiintindihan yung salita ng Diyos. Kawawa, no? Kawawa. Kaya yung mga membro niya, kawawa din. No? Yan po mga minamahal. Hindi niya naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng kasalan. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin yung pagtatali ng Diyos. Yung pag-iisa ng Diyos sa dalawa, nagiging isa. Hindi niya naiintindihan yun. No? Yan po mga minamahal. Kaya tutol ako sa kanyang pangangaral. Yan po mga minamahal. So, pero kinikilala siya ng buong mundo o so, maraming bansa na magaling ng mga kasi tinitwist niya yung tinitwist. Kung nakikita kong nakipag-debate sa debate, talagang sabi ko, ibang klase, no? Talagang tinitwist yung yung mali, ginagawang tama, yung tama, ginagawang mali. So yan po mga minamahal. Parang nasubrahan, no? Sumubra yung kanyang kagalingan, no? Yan po mga minamahal. Kaya hindi na siya naniniwala ng pinag-isa ng Diyos. No? Kasi akala niya siguro, ano lang yan, desisyon ng tao lang yan. Dapat kasi kapag asawa ka, no, ang pagpipili ng sundin mo yung nasa Bible, nasa salita ng Diyos. May mga kautusan ng Diyos dito eh. Sa pagpipili ng asawa, ang magiging asawa, magiging kabiyak. Yan po mga minamahal. Kaya pag hindi mo nasunod yan, maraming mga pagsubok. Maraming mga kumbaga trial. So, dapat na pagtagumpayan mo. So, yan po mga minamahal. Sumagot si Jesus dito, no? Ipinapahintulot ito ni Moses sa inyo dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ngunit hindi iyan ang layunin ng Diyos mula sa simula. Kaya yan tinutukoy ng mga ng Jesus yung sinabi ng Diyos sa Book of Genesis. Yan po mga minamahal. Kaya sinasabi
ko sa inyo, kung hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan, maliban sa sexual na imoralidad, at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalan niya. Pero naman yan mga minamahal. Mayroong isa lang, yung isang ground dito na pwede hiwalayan mo. Isang ground. Yun po yung pangangalan niya. Sexual na immoralidad. Ibig sabihin, may asawa ka, no? Pero nakikipagtalik ka sa iba. No? Pangangalan niya. Yan lang po ang nag-iisang dahilan o ground para hiwalayan. No? Yan po mga minamahal. Pero wala nang ibang dahilan. Wala nang ibang ground kundi pangangalan niya lang. No? So pwede naman na hiwalayan yung, kasi marumi na siya eh. Marumi na eh. Pero ngayon kasi, sa ating panahon ngayon, kung sakaling ganito na yung pangyayari, no? Na hindi na pare-pareho yung, kumbaga, sobra na yung influence ng environment. Yan po mga minamahal. Lalo-lalo na yung technology ngayon. Yan yung mga dahilan mga minamahal. Kung sakali sa panahon ngayon, nandito ang mahal ng Jesus, no? Baka iba yung kanyang sasabihin. No? Kasi marami na, totoo naman talaga din, maraming mali yung choice, mali yung pagpili, yung selection process, o walang selection, walang tamang ano, kasi hindi naglilingkod sa Diyos, no? Kaya walang wisdom, kaya mali, at minsan kinukuha kung saan yung babae, kung minsan kahit saan lang nagkatagpo, no? Yan po mga minamahal. At minsan din dahil sa sitwasyon, no? Nagkailaban, pero talagang hindi naman nararapat, hindi nagkaalaman yung kanya-kanyang pag-uugali. During sa adjustment period, nagka-problema. Yan po yung mga factors. No? Pero walang ibang sisisihin mo, kundi kayong dalawa. Kaya kapag halimbawa nagka-problema, kayo mismo ang maglulutas. Yan, ganyan. At dyan po talaga nag-uugat yan. Kaya minsan, yung pong paglayo sa Diyos, yan po yung talagang number one na dahilan bakit nagkakaroon ng problema ang pamilya. Kasi pag lumayo ka sa Diyos, wala na, hindi na ang Diyos ang sentro sa pamilya. Magkawindang-windang na yan eh. Unang makakikuhan yan, financial. Pag mag-suffer ng pamilya sa financial, kaya lang sinasabi, ano ang dahilan na maghihiwalay yung mag-asawa? Pira, number one. Yan mo naman naman.
Kasi dyan papasok eh. Pero kapag naglilingkod sa Diyos, bawat isa sa inyo, o ang buong pamilya, hindi makaka-apekto yan. Kapag mayroong mga problema, hindi makaka-apekto kasi ano kayo eh, kumbaga, nandiyan yung kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag yung isa mahina na yung pananampalataya niya sa Diyos, yung isa lang ang marami yan eh, marami naman. No? Kahit ako nung bata pa, sa probinsya, ganun yung na-observe ko. No? Malakas yung pananampalataya ng babae, ng asawa. Pero yung lalaki, wala. Laging naglalasing, ayan, problema. Kaya, nakikita ko yung babae, butot balat. Sa problema. Yan po mga memang. Pero talagang, dahil naglilingkod siya sa Diyos, umaasa siya na mababago yun. Babalik ulit yung harmony ng pamilya. Ganyan po yung pagka hindi sama-sama naglilingkod sa Diyos, diyan po yan papasok. Kasi, di ba, ang natatandaan niyo sa sinabi ni David po, ano ba ang kalaban natin? Hindi ng tao ang kalaban natin eh. Ang kalaban natin ay masasamang espiritu. Di ba? Masasamang espiritu. Di ba? So yun po yung kalaban natin. Di ba sinasabi natin dito, ano ba ang solusyon? Ano ba ang laban natin sa masasamang espiritu? Ito, magpupuri, pasalamat kung nagdakilan sa aking dakilang Diyos. Duk lang na sa akong bulig na lego ng Diyos. Duk lang yun. Ato lang yung panikamutan nga, di kita mo natin distansya, bisag gamay sa akong bulig na lego ng Diyos. Ato yung dasigon permi, naagad na permi, pagpupuri, pagpasalamat, pagdadakila, pagparagan. Adlaw-adlaw. Mao na atong hinagiban. Mao po na atong kanunay ginasulti, ginapangaral mga minamahal. So, dili basta-basta ang atong kalaban. Forces of darkness. Yan po mga minamahal. So, ang ground, kaysa isang dahilan para maghiwalay, para magkaroon ng divorce. Dito, sa sinasabi ng mga Jesus, pangangalo niya. Ayan po mga minamahal. At ang nag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalo niya. Sinabi ng mga tagasunod ni Jesus, kung ganyan po, pala ang panagpunan. Kung ganyan po pala ang panagpunan. Sa pag-aasawa, mabuti pang huwag na lang mag-asawa. Yan po mga may namala. So kaya ba? Kaya ba hindi mag-asawa? Meron. Di ba? Mayroong mga yung giant religion. Yung mga pare na sa ating panahon ngayon, yung mga madre, hindi sila nag-aasawa. No? Pero yung iba naman may asawa din eh. May mga kakilala ko na may asawa. No? Yan po mga may naman. So, inaalaw na yata simbahan Katoliko yung pag-aasawa ng mga pare kasi may mga pare na may asawa. So, isa din yan, no? Yung maganda kapag kaya mo na hindi mag-asawa.
maganda talaga yan kasi maandol ka ng mga problema. Kumbaga, tahimik yung buhay mo, tapos iaalay mo sa Diyos, napakaganda. Ayan po mga minamahal. Sumagot si Jesus dito. Sabi niya, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito, maliban na lang sa mga taong pinagkalooban nito. Hindi matatanggap. Halimbawa, ituturo mo kung mag-asawa, hindi matatanggap yan ng tao. Kasi, nasa nature natin, binigyan tayo ng Diyos, ng sandata. Yung lalaki may sandata, yung babae may sandata din. At saka yung isip, hindi mo kayang labanan pagkahalimbawa. Pero, yan nga sinasabi ng mga Jesus. Maliban na lang sa mga taong pinagkalooban. Ibig sabihin, may mga tao na kaya nila kasi pinagkalooban sila ng Diyos, no? Na hindi mag-asawa. Hindi nila inisip yung isang bagay. Yan po. So, bibihira lang po yan. Kaya sabi ng mga Jesus, hindi matatanggap ng tao yung katuruan na yan na hindi mag-asawa. Verse 12, may iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-asawa. May iba na ipinanganap na sadyang baog. Ang iba ay hindi makapag-asawa dahil sinadyang kapunin. At may iba naman ay ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Tulad ni Beloved Paul. Kung kaya ng sinuman na hindi mag-asawa, huwag siya mag-asawa. Sabi ng mga Jesus. So ito po yung view, yung sign. Yan yung aral ng mga Jesus. Yan po mga minamahal. Kaya siguro yun din yung pinapatupad ng simbahang Katoliko kasi may mga pare ng nanay, may mga asawa. Kaya ito siguro sinasabi dito, no? Na sino mang gusto mag-asawa, mag-asawa. Kung sino mang hindi mag-asawa, kaya hindi mag-asawa, hindi mag-asawa. So, pero babalik po tayo sa issue. Yung divorce na ipinasa ngayon kasalukuyan na ginagawa ngayon sa niluluto kasi yung divorce law. Ibig sabihin, pinapasa sa ating Congress. Ano kaya ang epekto niyan sa ating pamumuhay? Ano kaya magdadala ba yan ng malas? Magdadala kaya yan ng malas? Kasi, kumbaga, posibleng gagamitin, no? Ng mga masasama, yung batas na yan, upang magparami ng babae. Magparami ng babae. Kasi, lalo-lalo na ngayon, no? Dumadami yung babae kaysa lalaki. Parang tumataas yung ratio. Kaya, posible kaya gamitin niya ng mga lalaki para magpapalit-palit ng partner. At ano kaya ang mangyayari? Kasi kung ano yung pagkalahatan totality ng mga nangyayari, yung mga gawa ng komunidad, nagre-reflect yan eh. Nagre-reflect yan. Posibleng mayroong siyang dalang
mga hindi maganda. Tulad nung napakaraming namatay sa previous administration, di ba? Ang tagal tayo binigyan ng bulan ng Diyos. No? Matagal tayo binigyan ng bulan. At saka nagkaroon ng maraming problema. No? Kasi nagre-reflect talaga yan. Kung ano yung ginagawa, kung ano yung nangyayari, mayroon pong corresponding effect yan. Yan po mga ganun. Kaya yung divorce, ano kaya ang effect niyan? Ano kaya ang epekto niyan sa atin? Kapag halimbawa yan ay magiging batas. So, una, marami ang magkakahiwalay kasi inaantay yan eh. Yan po mga ganun. Sa tingin ko naman, mayroon namang makakapundulot na din naman yan siya ng mabuti, pero kunti lang. Mas malaki ang pinsala at magiging masamang epekto niya. Kasi hindi yan kalooban ng Diyos eh. Kaya aantayin na lang natin kung ano yung mangyayari. Ano yung epekto? Kasi nga hindi yan kalooban ng Diyos. So yan po mga minamahal. Pero bakit natin inaral yan ngayon? Para malaman natin na mayroong isa lang ang dahilan ipinahintulot ng Diyos na pwedeng maghiwalay. Yan po ay pangangalan niya. So maganda sana kung yan ang ground. Yan ang ground, isang ground na nandiyan sa batas na ayon sa kalooban ng Diyos para walang problema. Hindi tayo against sa kalooban, sa will of God. Pero hindi naman ganoon. Hindi naman ganoon ang marami siguro na niya. Hindi pa natin nabasa, pero so, abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. Marami tayong naabangan. Yung COVID vaccine, inabangan natin ang mangyayari. Nagkalagasan na yung buhay ng tao. Ang dami nang namamatay. So, yung kung lalo-lalo sa sport. Kasi, no, yung adverse effect na, hindi napipigilan. Kaya napakarami yung mga sa paulat sa kusyon, sa kanang sports. Agad kayo nang namatay. So, yan po mga naman. So, yung mga anak ng mga vaccinated, di ba? Yan po yung wisdom. So, inaabangan natin yung mangyayari. After more than 5 years, mula sa pagtulog. Marami tayong inaabangan. Yung kasuklam-suklam ngayon, kung mangyayari ba sa 2024. Yung kasuklam-suklam na sinasabi ng Diyos sa bukod na year. So, yan po. At saka ito naman ngayon, yung kung ano yung epekto ng divorce law kung halimbawa magiging batas. Abangan po natin yan. Kung bigyan pa tayo ng buhay ng pinagbilang Diyos, kung ano ang mangyayari. Kasi mayroon talagang epekto yan.
isipin lagi na huwag po tayong lumistansya sa ating dakilang Diyos. Lagi tayong lalapit sa Kanya. Yan po mga minyan. Pagitan natin ang ating dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you. Hallelujah, praise the Lord. Ang punta. Dali kami mo Diyos ang balaan ng Diyos kinabi. Mabuhat sa lahat sa Diyos ng Brown, Diyos ng Sa, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pentecost, Diyos ng Israel. Hallelujah, Diyos ng Samagan sa ating church. May mga gabi ang pinamamahal na Ama sa pamalan ng Diyos, salamat sa Diyos sa mga pulong ang napatalimugan nila at kinimulabay ikaw ang may tisok sa mga nagsikasing ang kinimugamit sa mga kinabiyuin siya. Papadasi ang magpaligo ang mapadugang sa mga pagsalita kanina. Mga tulog ka naman sa pag-igod mo kanina pagsunod ka ang punta. Tulusan kami sa pagiging kumain, pagkasigay, pagkaspetuay, itong pamilya, itong church, o sa mga tao na sa palibot ka dahil kayong basati. O sa Diyos, hallelujah, padani ka magabat sa among panimbahan karoon, ang tulog mo, Diyos, ang pin kami, ito siya kami, tagpuan mo ang pinaglawan. Ikaw, Diyos, mag-aayos mo sa kapalatian mo sa mga problema.
Pabless na sa pasikip yan. O mga tumog sa mga pagkaapo ka. Hallelujah. Agad kami kanunay, Diyos, at wala kayo mahimo kung wala ikaw. Itanagad ang kiyang kisaling ko sa matan. Lamang madawat sa mga Panginoon Diyos. All the special honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa pagbibinig Diyos. So, bida ko tayo sa pagbibigay ng Bible verse at kung tawagan si Beloved Vincent kung ang magbigay ng Bible verse. Psalm 1 verse 6. The Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Sirach 33 verse 21. It is better for you that your children be dependent on you rather than the other way around. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, who are called to be free, but the latter is freedom became excuse for letting your physical desires control you, except that love be to serve one another. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew chapter 6, verse 33. Amen. Praise God. For God so loved the world, and He gave His only Son, and whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. So, Lord, tabayan kami ng Diyos. Salamat sa pagbibinig Diyos, sa kadawagan ng inyong sa pagkakibang karoon. Salamat sa kusog, kabasog, sa lawas. Salamat sa kaiwan sa kapiltian, sa lugar sa mga problema, problema special sa kapiltian. Salamat sa gugmaw karoon sa tubig ng Diyos. O hinawag ng tubig ng Diyos mga uban sa tibok gabi o ang tulogma sa atong panimbahon. Yan datang ubanan o gampingan o sa itong pagkatulog, ikaw ang tatas sa tagon, ngalayo siya disgrasya katalag mga kadawatan kasakitan. Kung ginawag nga ang tubig ng Diyos, mag-dasig ka na ka na. Labi na sa taadlaw-adlaw na itong pag-simbol, pag-dahing, pag-himahin, pag-pasalamat sa tubig ng Diyos. Amen? So, dudut kita sa itong pagpungalangan. Amen? Kay buwan nga ang tubig ng Diyos maluoy din nato. O dunggan itong mga pag-aampo at mga pagpangamoy sa tubig ng Diyos. O tinghatag ni Beloved Angel siya mag-lead sa atos ng prayer.
Kaya praise Lord, salamat mga Panginoon sa lahat sa mga higyan kami ng katahit na simba ka na Lord, salamat Lord sa pasyon ka naman sa tibok. Si Manong, salamat sa pagpupos sa iyong mga presensya at sa mga grasya at isa ko dahil sa mga simba Lord, para na magatisok sa mga kasing-kasing ang mga banal natin pag-inasot para mga palayang grupo sa mga grasya at nalangin sa mga protection sa tempo o kabilo sa katulong sa mga tao binasot Lord para magalayo ka ng tanan sa mga taong lautan sa milatan mo o mga sakit o bilatian mo. Ginasot para magpasaylo sa mga salak sa Panginoon na sila ng badlo, mga buhat sa kaaway, kasal ng Diyos. Sige sa ulos pa, kasal ng Diyos. Sige sa utok, kasal ng Diyos. Sige sa pangit, kasal ng Diyos. Sige sa kaugatan, kumaran, hagkukan, kasal ng Diyos. Sige sa kawasan, kasal ng Diyos. Sige sa bukod, kumaran paghat, kasal ng Diyos. Sige sa kiyan pusoon, kasal ng Diyos. Sige sa tuhod, usilama, kasal ng Diyos. Sige sa mga puso kanilang kasal ng Diyos. Mga sakit ang mas mga viruses, bacterias, parasites, kasal ng Diyos. Mga mga sakit ulat ang mga punan, mga batid, kasal ng Diyos pa, hinatulad para mag-ayam at pinan. Jesus say, yours, Jesus is the fountain of life. Our dearest Almighty Lord, but Jesus is our shepherd, we shall not want. Thank you, dear Lord Jesus. All this praise, glory, and power, my thanksgiving belongs to Jesus. In the name of Lord Jesus, we pray and praise God. At the times, and shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.